Before we start, tatayo po muna tayong lahat. Iikot tayo, babati tayo ng mga 5 tao na hindi mo pa namimit. Sabihin mo sa kanya, "Hi, welcome!" Sige po. Check. Nakasama ba, Kim? Nakasama ba? Chest. Amen. Praise God. Tataas po natin ang ating mga kamay habang tayo ay nakatayo. Let's pray. Lord, maraming salamat po for this. Again, New Year pa rin. We are still continuing listening to you because we do not know what will happen to us, Lord. But we surrender everything to you. Gusto lang muna namin, Lord, this New Year, this January, makinig sa'yo, hanapin ka, anong plano mo, sumakay sa'yo. Because, Lord, nasa iyo ang lahat. You're the source of everything. Kapag kami nagpaplano, Lord, it become failure lagi. Laging walang resulta, laging walang bunga. Pero kapag kami ay sumusunod sa'yo sa kalooban mo, doon kami lalong pinagpapala. And today, Lord, as we start our word, anoint your servant, Lord, as I share it. Patawarin mo po kami kung mga nakasakit kami sa aming pananalita, actions. Lord, forgive us. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Let your will be done today. We love you. We praise you in Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God at makakaupo na po tayong lahat. Good morning at binabati ko rin po yung ating mga nasa online na nanonood. Now, kamusta po kayo? Kamusta yung seeking natin? Kayo ba ay nagsisik pa lang? This January ay nagsisik ba kayo o dili? Sino dito nagsisik kay Lord? Taas ang kamay. Amen. Yung hindi masyadong nagsisik dito, taas ang kamay. Amen pa rin. At least meron pa rin, no? So nakikita natin, siksik lang. So nakikita natin, no, people, hinahanap-hanap talaga natin si Lord. Sino ba namang hindi gustong hanapin ang atong Ginoo? So we will continue our series this January, Seek First 2026. Ang title po na ating pag-uusapan is One Thing. Yan. I have a question to you. Ano yung one thing mo this year? Okay? One thing means ito yung tututukan mo. This will be your focus. Ito yung pagtutuunan mo ng pansin. Basta ito yung gagawin mo na, naku po, hindi maganda yung nangyari sa aking 2025. Babawi ako this 2026. Kayo ba ay meron yan? So I think all of us ay merong one thing. Hindi ko alam kung ano yan. Pag estudyante ka, alam ko meron ka. No, if you are working, if you are in the field of business, in the ministry, lahat tayo merong gustong gawin. Okay? Now, let me show you a picture of this family. Okay? I think meron din silang one thing, ano? Ito pong picture na ito, this family ay papunta pong London. Dr. Pratik Joshi, Dr. Kamini Joshi, including their 3 children, Nakul, Prajut, a 5-year-old twin sons, and their 8-year-old daughter, Miraya. Ang plano nila ay pumunta na ng London last 2016. So sa loob ng airplane, meron daw pong 242 people, including 10 crew members at 2 pilots. So itong couple po na ito, they were both former doctors at Udaipur Medical College in India. So mga Indians ito, makikita mo naman sa itsura, ano po. So dito, nag-resign sila. Nung sila ay working as a doctor in India, nag-resign na sila. And they plan to settle and start again their new journey in London. So this picture ay ang kanilang huling selfie. After taking off from Ahmedabad Airport at 1:38 p.m., 32 seconds, the airplane crashed.
So according to the investigators, only one survivor had been confirmed na nabuhay, a 40-year-old British Indian. Now imagine those people na nakasakay sa airplane. Hindi lang itong family na ito, no? I think nakasakay din po ako sa airplane na yan. It's Qatar Airways. The number one airways in the whole world. Ang ganda sumakay dyan. Of course, the food. Para ka nasa sine, ang liit lang ng screen mo. It's a number one. Daig niya yung Cebu Pacific, PAL, kasi ito, Qatar Airways. Big time talaga ito. So nakita ko ito sa picture, sabi ko, grabe man eh. Meron pong 242 people na nakasakay dito. Sure ako, meron silang wanting lahat. This family, ang kanilang gusto ay mag-start ulit ng bagong buhay sa London. Paano yung 200 plus pa na mga tao? Pwedeng, this year, pupunta ako doon sa London, magta-travel ako, magsi-selfie ako, pupunta ako doon sa, ano ba yung napuntahan namin doon? Yung Eye of London, yung malaking Ferris wheel. Magsi-selfie ako sa Big Ben. Ay pupuntahan ko yung Queen Elizabeth's Palace. So, yung mga nakasakay dyan, may mga kanya-kanyang wanting, magtatrabaho ako. So, lahat yan. So, imagine paano nila pinag-ipunan, paano nila pinaghandaan. Kaya lang, in just 32 seconds, lahat nawala. So, I think, para din po tayong ganyan, marami tayong mga plano. Hindi ko sinasabi na, Pastor, magka-crash na ba ang building? No, hindi ko sinasabi, no? Pero, hindi mo kasi alam kung ano ang mangyayari mamaya. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam lahat mangyayari. Now, our main text is from the book of Psalms, chapter 27, 1-6. Let me read you. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent, and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Pag-aralan po natin itong text natin today. Now, David wrote this Psalms 27 when King Saul was trying to chase him down and kill him. So, nung panahon pala na ito, papatayin si David ni King Saul. But David was a young man na tumalo kay Goliath. If you know it, di ba, parang bata pa lang tayo, alam na natin yung kwento ni David and Goliath. So during this time, dahil nga nabatay ni David si Goliath, kinuha siyang soldier ni King Saul. But nakitaan ni Saul itong potential ni David. At alam ni Saul knew that he had been rejected by God because of his disobedience.
Now, because of Saul's disobedience during this time, may kumokontrol na demonic spirit sa kanya. At ang ginagawa niya kapag hindi niya ito makontrol in his heart, in mind, pinapatawag niya si David at tinutugtugan siya ni David ng harp. Kasi nga si David po ay isang worshiper. So kapag tinutugtugan ni David, si King Saul ng harp, nawawala yung evil spirit. Kaya lang, the issue here is David, siya po ay pinili ng Diyos and anointed by God that soon to be a king. And this made Saul's anger jealous, and he pursued David like a wild animal. Church, listen. Alam ni Saul na yung batang ito potential magaling. At itong hari na insecure, naggalit, nagsiselos, and he wanted to pursue David like a wild animal. So it became so dangerous to David dahil nga nagatago siya sa deserts, caves, moving from place to place. Now, David experienced, unang-una, intense struggle. Intense struggle. Imagine, hinahunting ka. Kayo ba nagkaroon ng kaaway, taas ang kamay? Di ba? So, meron siyang intense experience. Nako, kapag pumunta ako dito, merong tao si Saul, patay ako dito. What else? Persecution. Dahil wanted si David, kahit saan siyang pumunta, papatayin pa rin siya ron. Third, betrayal. And last, it's death. Now, I have a question. Kung ikaw yung nasa kalagayan ni David, ano yung gagawin mo? Okay? I think mahirap ito. Yung kaninang family, hindi nila alam what will happen to them. Ito kay David, alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Bakit? Kasi papatayin siya. At isang pagkakamali lang, tapos kagad yung buhay ni David. Now, there are 4 reasons why trouble may arise. Meron pong 3 rason o 4 na rason bakit pa tayo, pastor, nagkakaroon ng troubles. Are you ready? Sulat po natin to. Number 1, because demonic activities are present everywhere. Ulitin ko po. Demonic activities are present everywhere. So if you remember, after Lucifer rebelled against God in heaven, God punished him and removed him in God's presence. At nandito ang evils ngayon sa mundo, continuously killing, stealing, and destroying. Pastor, bakit ganun ang gulo-gulo ng mundo? Bakit may mga siraan? Bakit may mga patayan? Bakit may mga ganito, corruption, nakawan? Wala nang iba. Because this is the source. It's the demons. And sorry for my word, marami na po silang napatay. Marami na silang pamilyang naguba. Marami ng mga kabataan na nasira ang buhay because of the evil. Kaya nga sa atin, no? Kids pa lang, mga youth pa lang, we're blessed na dinadala na kayo dito ni Lord. Why? Because of demonic activities. Kahit saan ka magpuntang lugar, meron yan. Pastor, paano mawawala yan? Kapag rapture na, wala na yan. Pero hanggat nandito pa tayo sa mundo, nandito pa yan sila. Number 2, why trouble arise? After the fall of Adam and Eve, the world was cursed
by God. Simula daw nang bumigay sa kasalanan si Adan at Eva, dito ngayon nagkaroon ng curse ang mga tao. Ito yung curse sa babae at ito din yung curse sa lalaki. Third, reasons bakit may mga trouble tayo, because everyone commits sins every day. Pag sinabing everyone, lahat tayo. Even the elect, even the saints, lahat tayo committed sins araw-araw. At wala pong exempted dyan. Bata, matanda, lahat yan. We are still committed sins every day. And last, number 4, as children of God, we will be confronted by all manners of attacks. Number 4, as children of God, we will be confronted by all manners of attacks. So bilang isang anak ng Diyos, hindi daw tayo makakaiwas sa iba't ibang pagsubok dito sa mundo. Okay? Dahil pinili ka na ni Lord, akala mo kapag na kay Lord ka na, okay na yung buhay mo? Akala mo pag nagsaserve ka na kay Lord, okay ka na? Hindi pa rin po. Marami pa ring attacks sa'yo. Pero the good news, dahil nga na kay Lord na tayo, we are protected. At yun yung ating pag-uusapan mamaya. So now, because of these 4, dito na papasok ngayon yung wanting ni David. Okay? Kahit na marami siyang troubles, look at what happened yung kanyang ginagawa. Psalms 27 verse 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. So dissect natin itong mabuti para lalo nating maintindihan kung paano sinisik ni Lord. At ito yung one thing ni David na pwede nating ma-apply sa ating buhay. Letter A, David's one thing is lifetime dwelling in God's presence. Pwede po ba sabay-sabay natin itong basahin yung letter A? 1, 2, 3, go! Okay, that's good. So ibig sabihin nito, buong buhay ni David, gusto niya, nandun lang siya sa presence ni Lord. Kasi sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So yung word na house of the Lord, it means God's presence. Now, dwelling in God's presence means living with a conscious awareness of His nearness and surrendering to His influence. Meron po ba kayong ganyan? Okay? Yung gusto mo lang, nandun ka lang lagi sa presence ni Lord. Are you still there? Let me give you an example here. Sige, can you give me one person? Come here, Eugene. Sige, dito si Eugene. Palakpakan naman natin si Eugene. He's one of the staff of DMI, no? Saan ka, Eugene? Sa farm, okay. So, let me give you an example. Ito si Eugene, kunyari, siya yung presence ni Lord. Okay? Ako si David. Now, gusto ko lagi, Eugene, dito ka. Gusto ko lagi, nandito lang ako. Okay? Kung saan ako pumunta, kung ano man yung ginagawa ko, gusto ko lagi, nandito pa rin ako. Kaya lang, habang nandito ka sa God's presence, maraming temptation dito. Pwede kang umalis, pwede kang kung saan-saan pumunta. Maraming mga pagsubok kapag nandito ka sa presence ni Lord. So si David, look at what gustong-gusto ni David. Gusto niya, sabi conscious awareness of His nearness. Ibig sabihin, gusto niya malapit siya lagi sa presence ni Lord. Why? Kasi kapag umalis si David sa presence ni Lord, what will happen? Merong attacks.
At ang sabi pa, surrendering to his influence. Ang ganda ng heart ni David. Kaya nga siya tinawag na man after God's own heart. Kasi nga, gustong-gusto lagi ni David, nandito lang siya, nagdidwell lang siya dito. Kahit saan sige, lakad ka, Eugene, kahit saan pumunta si David, nandun pa rin siya sa presence ni Lord. At ang sabi, lifetime dwelling. Are you still there? Sige, palakpakan natin si Eugene. Thank you, Eugene. Now, I have a question to you. Ikaw ba ay meron kang ganyan sa buhay mo? O na wanting sa'yo this 2026? Na gusto mo lagi ka nasa presence ni Lord? Praise God. Now, hindi mo napapansin kapag nandun ka sa presence ni Lord, maraming favor, daghang blessings, daghang opportunities. And when the Lord God Almighty is your dwelling place, you possess peace. There's something peace in you. No, hindi ka masyadong nai-insecure, hindi ka masyadong nagiging sensitive, hindi ka naiinggit. Bakit? Kasi nandun ka lang sa presence ni Lord eh. Kahit iba, inaangat na ni Lord. Kahit iba, ang ganda-ganda na nangyayari. Ikaw, relax ka lang. Bakit? Kasi nandun ka lang sa presence ni Lord eh. Sabi, you have guidance, protection, deliverance, spiritual blessing, and eternal security. You will never separated from His love. Although God doesn't say we won't have difficulties and challenges, He does tell us He'll be with us in those times, rescuing, protecting, or delivering us. So in God's presence, listen, hindi sinasabi ni Lord na kapag nandiyan ka sa presence niya, wala ka ng mga pagsubok, wala ka ng mga concerns, wala ka ng mga problema. Hindi totoo yun. Pero ang maganda dito, kapag nasa presence ka ni Lord, si Lord bahala sa'yo. Amen. Now look at the Bible verses about God's presence. Ito, nung inaaral ko tong Bible, sabi ko, bakit ba ang gagaling ng mga tao sa Bible? They are ordinary people. Ito yung kanilang pinagkaiba, yung God's presence. Genesis 29, 2-3. Let's go. Sabi ng Bible, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Then when his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did. So anong meron kay Joseph? Bakit siya kahit pinagtulungan na siya, kahit iniwanan siya ng mga kapatid niya, plano siyang patayin ng kanyang mga kapatid? Ito yung maganda kay Joseph. Yung unang-una going back. Sabi ng Bible, the Lord was with him. Yun yung maganda. Laging kasama ni Lord, ay ni Joseph, yung presence ni Lord. Another verse, Joshua 6:27. So the Lord was with Joshua, and his fame spread throughout the land. Ito maganda sa presence ni Lord. Ipapasikat ka talaga ni Lord kapag nandun ka sa presence niya. Hindi mo na kailangan iangat yung sarili mo, hindi mo na kailangan kung ano-ano pa sabihin mo about you, about your family. Hindi na. Ang gagawin ni Lord sa'yo, iaangat ka ni Lord. Amen. So kaya nga mga ordinary lang itong mga taong ito eh. Yung katabi mo, tinan mo, ordinary pa lang yan ngayon, no? Tinan mo, ordinary. Pero one day, kapag yan talaga ay sineryoso si Lord, sinamahan ng presence ni Lord, nako po, tinan mo mangyayari dyan. And last, 1 Samuel 18:14. In everything he did, he had great success because the Lord was with him. Then when Saul saw how successful David was, he was afraid
of Him. Grabe ni. Church, listen. Imagine si King Saul na iinggit sa isang bata. Tingnan mo, sabi ng Bible, in everything he did, kahit anong gawin ni David, trabahuin ni David, planuhin ni David, sabi, he had great success. Sino dito gusto 2026 maging successful siya? Taas ang kamay. And the answer, Pastor, ano? Because the Lord was with him. Isang malakas na palakpak para kay Lord John. Now, this 2026, maganda, isa sa wanting mo, Lord, gusto ko po kasama kita. Hindi ako magpaplano, hindi ako gagalaw, hindi ako magmumove hanggat hindi ko kasama yung presence mo. Why? Kasi kapag hindi mo kasama si Lord, sino kasama mo? Number 2, David's one thing is letter B, gaze on the beauty of the Lord. Basahin po natin ulit ito. 1, 2, 3, go. So the word David uses for beauty here in Greek word, ang ibig sabihin nito is noam. It means loveliness or pleasantness. It means it's delighting in the Lord's perfection. He wants to experience all that makes God delightful and desires. In other words, David wanting or David's desire is to enjoy God's beauty in God's place. Yun pala yung gusto ni David, mag-enjoy lang siya saan? Sa loveliness, sa pleasantness ng ating Panginoon. Naalala ko po si Nasha, si Pablo, tsaka yung kanyang mga pinsan, ano po. Pag nandito si Mami, lagi silang nagsasama-sama, lagi kami nagsasama-sama, pumupunta dito yung mga pinsan ni Nasha and Pablo. Bakit? Kasi magpi-play sila sa Kidzuna. So, of course, mga bata ito, playful, hindi mo kayang mapigilan pa. Kahapon, ako lang yung natira sa bahay, may pinuntahan sila Mami, no, sila, ewan ko, pati si Nice, kaya lang, dun sa bahay sa kwarto, nandun yung mga bata. Gusto ko mag-aral. Nag-aaral pa rin pa naman ako. Kaya lang, of course, nagtatatalon. Magugulat ka, may mga lobo na may malobo, may mga dinosaur, may mga trucks, nasisigawan. Of course, madidistract ako. So, ang ginawa ko, sabi ko sa kanila, ang hindi matutulog, hindi sasama sa Kidzuna. Sama ng tingin nila sa akin. Maya-maya natulog. Yun lang pala, Kidzuna. Si Paris humiga. Si Cairo humiga. Buti na lang si Pablo natulog na. Si Nasha, ala, humiga. Kaya lang pag humiga, maya-maya, siyempre nandun pa yung kanilang tawag dito yung adrenaline eh. Takbo na naman sila. Sobrang inis ko, kumuha na ako ng pamalo. Kung sinong hindi matutulog, papaluin ko. At hindi nasasama sa Kidzuna. Pero joke lang yun, hindi ko naman sila papaluin. Hala, yun na, natulog na ng seryoso. Now, pagdating sa Kidzuna, alam ko hindi na ako sumama, no? Kasi nga nandito na kami, meron troubleshoot sa computer natin. Alam ko na yung Kidzuna. Kasi mahilig din ako sa mga ganun eh.
Pagdating nila doon, of course, nag-enjoy sila. Sino ba namang hindi mag-e-enjoy doon, di ba? Sa playground. At ang sabi, 2 hours daw sila naglalaro. Ito yung sinasabi parang ganito yung sinasabi ni David. To gaze on the beauty of the Lord. It means mag-e-enjoy ka. Alam mo yan yung maganda kay Lord. Nagkakamali ang tao na kapag kay Lord na kasi ako, pastor, marami na kasing mga bawal, marami na kasing mga ganito. Mali ka. Huwag mong isipin na maraming bawal, hindi. Kapag kay Lord ka, nag-e-enjoy ka. Amen. Palakpakan mo naman si Lord doon. No, para tayong lahat bata. No, bakit ganyan kayo? Kasi ang sarap kay Lord eh. Di ba nag-e-enjoy ka talaga kay Lord? Akala ng iba, ay hindi, ayoko dyan. Kasi nga, KJ, marami mga rules. Hindi ka. Try mo. May nag-e-enjoy ka na. Amen? Lastly, David's wanting, letter C, is seek Him in His temple. So the center of worship in Israel during the time of David was still a movable tabernacle. May mga simbahan na din daw sila po nung araw. Ano po? Ang tawag nila ay temple or tawag nila ay tabernacle. Sa panahon natin ngayon, church, ganon, di ba? For ancient Israelites, they are going to the physical temple in Jerusalem for communion. Same with us, we go to the church. Pero hindi lang tayo hanggang dito sa church. Every day we need to seek the Lord. Araw-araw daw, importante na sinisik mo ang Ginoo. And seeking the Lord, listen, is like planting a seed. Question, sino po dito ang nakaranas na ng pagtatanim? Taas ang kamay. Okay. Eto, listen. Sabi nga ni Mami kanina, no, nagkaroon ng DMI Team Building 2026. So ako din, na-invite ako. Wala lang, para din siguro matuto ako sa mga pastors doon. Makita ko kung ano yung ginagawa ng staff, ng mga employees. Para ako din soon, magkaroon din ako ng mga bagong learnings. So, punta lang ako doon. Nagkaroon po ang DMI ng tree planting. Habang naga-tree planting, kinakausap ako ni Lord. Okay? Kinakausap ako ni Lord na, anak, ito, i-share mo ito sa Sunday. Ito yung topic mo, na kapag sinisik ako, para ka lang din nagtatanim. So, this is like a seed. Yan, ito, no? It's, I think, ang grabing hectares 300 hectares yung property nila dun sa Samal. From bundok to dagat, imagine that. Grabe, talagang, ay! So, pero, ang galing, naka-organize na kung ano yung itatanim mo. Ang gagawin mo na lang, maghuhukay ka. But, habang nagtatanim, may napansin ako, parang mali yung pagtatanim ko. I think I have a picture here. Yung isa pa, sige go. Yan. Dito ako napunta at habang nagtatanim ako, itatanim ko ito, habang ginabira, tama? Bisaya? Bara? Pero wala akong bara. Ang ko, yung maliit na espada lang. Kaya pawis na pawis ako lalo. Di ba yung bara yung, mo kagad, parang pala. Yung akin, dahil wala akong bara, gamay lang na parang knife. Of course, syempre, pawisan ka talaga. Ang hirap pa, sakit sa kamay. Ang problema, pagka ganun ko, tama, bira yung di ba? Yung, mali ba? Parang hukay na lang. Para hindi na ako mahirapan. Hukay. Habang ako nagahukay, ang problema pagkahukay ko, merong ugat. Ito, yung malaking puno, may ugat. Sabi ko, agaw. Parang sinugatan ko yung puno. Kaya pala ang tigas. Ang tagal ko dyan, ang tigas kasi nga may ugat.
Sabi ko, pag tinuloy ko ito, baka yung puno na ito, pwedeng mamatay or pwedeng, alam mo, nag-sorry ako ha. Oy, sorry puno Ang ginawa ko, binalik ko ulit. Nandito ako, dito ulit ako nagukay. Tagal na naman. Kaya lang habang nagukay ako, sabi ko, alam mo, kailangan pala sa seeking kay Lord para maging maayos yung pagtatanim mo. Sige, I think I have a picture here. Actually, ito na yung naging resulta, no? Nilagay ko na after that, after ng mahirap, no? Hindi naman masyado mahirap, pero hukay. Nilagay na yung avocado, tas merong ganito. The purpose of this, pag umulan, yung tubig mapupunta lang dun sa avocado at saka yung damo, hindi tataas. So, ang dami kong natutunan. Sabi ko, ang seeking pala kay Lord ay para kang nagtatanim. At kapag nagtatanim, sa pagtatanim, may kailangan kang right equipments or tools. Kasi kapag hindi tama yung equipments or tools na gamit mo, mahihirapan ka. Now, ano-ano pastor yung mga right tools natin, paano natin isisik si Lord? Are you ready? Okay? Pastor, gusto kong isik si Lord na hindi ako mahihirapan. Anong gagawin ko? Ito. Number 1 is Bible. Everybody say Bible. Sa pagsisik kay Lord, importante may Bible ka. Kasi kapag wala kang Bible, anong gagawin mo? Magfe-Facebook ka lang. Puro ka lang TikTok, kung ano-ano lang mga papanoorin mo. If you want to seek God, importante, nagbabasa ka ng Bible. Pastor, paano ako kakausapin ni Lord? Wala nang iba. Kung gusto mo mangusap si Lord sa'yo, dito lang po mangungusap ang Lord sa'yo. Word of God. Lahat, Pastor, gusto ko marinig sa Lord. Gusto ko marinig si Lord. Paano? Hindi si Lord yung, CJ, ganito ang gagawin mo this 2026. Pupunta ka sa Cotabato. Sa isang kuweba, papasok ka. May makikita kang diamante. Hindi ganon, ha? Kasi baka may mga ganyan-ganyan tayo, no? Na, Lord, ko ba yun? Pastor, paano ako kakausapin ni Lord? Bihira yung ganon. Hindi, wag ka nang umasa kay Lord ng ganon. Kakausapin ka ni Lord sa Bible. Sino dito gusto kausapin ni Lord? You read your Bible. Number 2, prayer. In seeking God, importante na ikaw po ay nananalangin. Okay? Alam nyo na yung pattern natin ng prayer. Di ba? Maganda, meron kang prayer time. This January, importante may prayer time ka. Meron kang walking time meron kang jogging time, meron kang Facebook time laba time tas hindi ka nagpe-pray. Importante, this January may prayer time ka. What else? Number 3, fasting. Now, there are different types of fasting. I think we have a guide here, Harona. Yan, meron po tayong types of fasting dito. Unang-una is full fasting. Fasting, ito yung hindi ka muna kakain. Okay? Magre-refrain ka muna kumain. Kung dati kumakain ka talaga ng mga 5 beses sa isang araw, this January, refrain mo muna. Wala mo na muna sa February ka na dyan. So, sa February ka na tumodo. Pero January, fasting muna tayo. December na nga, tumodo ka tas January, totodo ka ulit. Tas magre-reklamo ka, Pastor, may sakit ako. So, importante na meron kang fasting. Isisend ko na lang sa group chat natin ano yung mga different kinds of fasting. Pero may full fasting. I suggest wag muna kayo magpo-full fast sa mga hindi pa sanay ng fasting. Meron tayong Daniel's fasting, partial fasting. Okay? So, gagawin natin, meron tayong prayer and fasting starting bukas. Sabay-sabay tayo, magpe-prayer and fasting tayo starting bukas ng 7 o'clock p.m. dito tayo sa church. So during your fasting, i-type mo anong mga prayer request mo. Lord, sa family ko po, salvation. Work
ng magulang ko, pangbayad ng tuition fee ng kapatid ko, isulat mo lahat yan. Tapos ipagfa-fastingin natin yan, okay? Number 4, seeking God needs also patience. Okay? Habang sinisik mo si Lord, importante na meron ka pong pasensya. Parang sa pagtatanim, mahihirapan ka talaga, mainit, madudumihan ka, matagal. Parang walang nangyayari. That's why you need patience. Na kahit anong mangyari, Lord, sige, tutuloy pa rin ako. Sisik ko pa rin ikaw. And last, number 5, kailangan mo ng focus. Focus. Why? Because the devil will distract you. People will distract you. Situations will distract you. That's why you need focus. Okay? Para hindi ka mawala. Para hindi ka, alam mo yon, ma-distract. Ang kailangan mo, nako po, ay focus. Amen? Isa muna malakas sa palakpak para kay Lord. Now, tapos na po ako. Ano nangyari kay David nung siya ay sinisik ni Lord? Unang-una, God's response to David's seeking. Look at what happened sa result ng seeking ni David kay Lord. Number 1 is safety. Verse 5a, for in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Dahil sinisik ni David si Lord, binigyan ni Lord si David ng safetyness. Na kahit planong patayin si David, ginawa ni Lord, huwag mong gagalawin yung anak ko na yan. Walang makakagalaw sa anak ko na yan. 2026, we do not know what will happen. No? Bukas, hindi mo na alam kung anong mangyayari sa atin, even mamaya. Pero the moment you seek the Lord, ito, see to it, nabibigyan ka ni Lord ng safety. Importante po ito. Safety for you, safety for your loved ones, safety for each and every one of us. Number 2, covering. Sabi niya, He will hide me in the shelter of sacred tent. It means, David, under God's hand, he become invisible in his enemies. Ganon din po tayo. 2026, maraming mga attacks, maraming mga temptations. But if you will seek God first, ito maganda, bibigyan ka ni Lord ng cover. Hindi lang safety, pangalawa, covering. Big sabihin, may mga plano sa'yo, the devil will, may plano ang devil sa buhay mo, sa pamilya mo, sa finances mo, pero ang ginagawa ni Lord, dahil sinik mo siya, wag mong gagalawin yan. May cover. Si Lord yung backup mo. Amen? Number 3, ito maganda, promotion. Verse 5, and set me high upon a rock. Question, sino dito gusto 2026 may promotion na darating sa kanya? Taas ang kamay. Importante na isik mo muna si Lord. At the moment na you seek God first, maya-maya pinopromote ka na ni Lord. And number 4, confidence. Verse 6, then my head will be exalted above the enemies who surround me. Ibig sabihin, dahil si David ay seeker of God, confident si David. Sabi then my head will be exalted above my enemies who surround me. It means to say, walang takot si David. Walang mga negative na pumapasok sa isip at puso ni David. He is confident. Alam mo yan ang maganda kay Lord. Kapag na kay Lord ka, sinisik mo si Lord, di mo napansin, you're confident. Hindi ka na-insecure. Hindi ka na naiinggit. Wala kang pakialam. Kung ganyan kayo, okay lang na. Okay lang, me. No problemo, okay lang, me. Okay lang po kami. Why? Kasi ang confidence mo, hindi kung anong meron ka. Yung confidence mo ay nanggagaling lang sa Ginoo. And last, number 5, look at what happened to David. He has his genuine worship. Verse 6b, at his sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord.
So sa makikita natin, David's life was filled with celebration and gratitude for all God had done. He would sing praises to the Lord who blessed him with his presence and rescued him. Sabi, I will sacrifice of shouts of joy and I will sing and make music to the Lord. Now, tapos na po ako. Because of these things, David possesses, kingship was given. Hindi lang pinromote ni, ito nga, sabi ko nga sa inyo, may promotion, no? Imagine from a young shepherd boy, nag-aalaga lang ng kanding, nag-aalaga lang ng manok, naging king. Kaya nga, kapag ikaw sinisik mo si Lord, church, listen, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Actually, going to church, attending Bible study, fasting, prayer, hindi yun para sa church. It's for you. Kasi nga, hindi mo alam kung sino yung sinisik mo. We're not seeking here kung sino mang mga politicians. We're seeking the Lord. The CEO of the universe. Wow. Ang ginawa ni Lord kay David, siya'y naging hari. What else? Number 2, he was given the gift to rule. Hindi lang siya naging hari, naging magaling na leader din si David. Okay? Minsan yung hinihingin, yung hindi natin hinihingi, yun pa yung binibigay ni Lord. At minsan yung akala mo na maliit at walang nangyayari, dahil nagsisik ka kay Lord, gagawin ni Lord, palalakihin niya yun. Next, David was given a songs to be sung by the nations. That is the book of Psalms. Di mo napansin yung Psalms pinag-aaralan ng iba't ibang tao, ng iba't ibang churches, sa iba't ibang mundo, na kahit patay na si David, di mo nakita pinag-aaralan natin hanggang ngayon. The book of Psalms, halos lahat yan ay kanta at book ni David. Di lang yon. Look at the promotion of David. He met the Lord Jesus through prophetic songs. Yung kanta ni David ay pagpapakita sa buhay ng ating Panginoong Jesus. It's a prophetic songs na merong isang Mesaya na magliligtas sa kasalanan ng sangkatauhan. And last, he was given the privilege of being the father of Jesus. So Jesus Christ will be called the Son of David, the Messiah. Wow! Because of the seeking heart of David, lumabas sa lahi niya yung buhay ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan mo naman si Lord doon. Pastor, paano nangyari yon? Dahil sa wanting ni David. David's greatest desire was to live in God's presence each day. But sadly, hindi lahat ito yung gusto natin. Kahit believers tayo, sa totoo lang, hindi ka naman talaga interested isik ang Panginoon. Pero 2025, tapos na yon. 2025, that's past. Kung nagkamali ka na 2025, 2026, seek ka ulit kay Lord.
mag-start ka ulit kay Lord. Ayusin mo ulit yung buhay mo sa Ginoo. And that is seek first one thing. Praise God. Palakpakan natin Panginoon. Tatayo po tayong lahat and we will all pray. Hallelujah. Shikarabahan taraba. Habang ikaw ay nakapikit, wag mo munang intindihin yung katabi mo. Gagawin mo mamaya, gagawin mo bukas. You don't know what will happen. I have a good news to you. Tama na nandito ka. Kasi sinisik mo si Lord. Hindi ka lang nagsisik ng bagong kaibigan, ng bagong simbahan, ng bagong blessing. Pero sinisik mo ay ang atong Ginoo. And right now, I give you time to pray. What's your one thing this year? Ano yung plano mo this year? Ano yung dinidesire ng puso mo ngayong taon? Sige, sabihin mo yan kay Lord. Yan ba ito tungkol sa family mo? Sige, sabihin mo yan kay Lord. Sa nanay mo, sa tatay mo. Yan ba ay kagalingan sa sakit or pain sa puso mo? Or gusto mo ba ng blessing, ng miracle sa iyo ng Diyos? Gusto mo ba ng new journey, ng new path? Sige, why not talk to God right now in the name of Jesus? God is here. Huwag ka matakot, God's here. That's right. Lord, tulungan mo kami. This year, marami na namang manggugulo, marami na namang temptations, marami na namang distractions. Pero sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, kapag sinisik mo ako, akong bahala sa iyo. Unahin mo lang ako. You will become safety. Like what happened to David. Kaya pala gustong-gusto niya hanapin ang Diyos. Kasi alam niya na siya ay magiging safe. Pangalawa, when you seek God, you will be covered. May something covering na mangyayari sa iyo. You will become protected. May mga planong sumira sa buhay mo. May mga taong planong gibain ka, pero ang ginagawa ng Diyos, hindi niya iaalaw yon, kokoberan ka niya. May mga devil that plan to kill, steal, and destroy you. Pero because you seek God, you will become protected. Receive it right now in the name of Jesus. Third, you will become promoted. Gusto mo ba ng blessing this 2026? Good news! May promotion na gagawin sa'yo si Lord. May mga miracles na ibibigay sa'yo si Lord ngayon. You will be shocked. You will be amazed. At matatanggap mo yan kapag ikaw ay sinisik mo at lagi mong inuuna ang Diyos. Sige, receive it. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pang-apat, you will become confidence. Wow! Di ka na-insecure, di ka na-iinggit. You're confident in your life. You're confident in yourself. Kahit anong suot mo,
Kahit saan ka pupunta, kahit sino kausap mo, you're confident. Why? Because you are God seekers. Sa presence ni Lord, kontento ka na, masaya ka na, okay ka na. Kahit may mga iba, inaangat ang Diyos. Sa'yo, okay lang yun. Kasi nga, yung puso mo, yung buhay mo, ay confident lang sa Ginoo. And last, you will have genuine worship. Like David, he's God's worshiper. Alam mo ba na masaya si Lord kapag nagwo-worship ka? Yan yung gusto ni Lord. Yung totoong sumasamba sa Kanya. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin ang Diyos ng mga taong totoong sumasamba sa Kanya. Sige, let's worship the Lord. Hallelujah. Kantahan natin si Lord. Ay, 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 ay. Tanang dungog. Sige, let's sing to Jesus. Purong-purong sa limaya. Taas mo yung kamay mo kay Lord. Sige, 2026, Lord, we surrender to you. Hindi namin alam what will happen. Pero promise mo, basta unahin ka lang namin. Lahat na lang susunod. Hallelujah. That's right. May ginagawa si Lord sa buhay mo ngayon, sa pamilya mo, sa finances mo, sa puso mo, sa isip mo. Wow, wow, receive it. In the name of Jesus. Rabababashakatarabakan. Even yung mga nasa online, receive it. Receive miracle, receive blessing from Jesus. In the name of Jesus. Sige, surrender. Right now, may I invite all our new friends today. Do we have new friends? Can you please come forward? Palakpakan naman natin ang ating mga new friends. Amen. Sige po, let's lay our hands to them. Pag-pray natin sila. Come on, palakpakan natin po ulit sila, no? Sabay-sabay tayo. Welcome to Life Giver Family. 1, 2, 3, go! Yay! Sige, makakabalik na po kayo. Taas natin ating mga kamay. Pagpapalain tayo ng Panginoon. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you. Lord, we pray for hedge of protection for the whole year.
for the whole week, every day of our life. Lord, we pray for your protection in the name of Jesus. And right now, Lord, we pray also for the works of our hands, mga tinatrabaho ng aming mga kamay, pinupunta ng aming mga paa. Lord, may you guide us in the name of Jesus. And also, Lord, we pray for healing right now. Kung may mga may sakit dito, even yung mga nasa online, receive complete healing in the name of Jesus. We also, Lord, pray for a provision. Lord, may mga finances na naman, short na naman kami, may mga kailangan na naman kaming bayaran, Lord, but we believe you are going to provide in the name of Jesus. Sabi mo, kapag inuuna ka namin, blessing will follow. Lord, thank you for your church. Lord, may you protect this church, Lord, in the name of Jesus, from the wrong people and from the wrong teaching. Lord, prepare us for the whole week, Monday to Friday, Lord, magkakaroon po kami ng Seek First 2026, prayer and fasting. Salamat, Lord. We love you, we praise you, and we bring back all the glory, honor, and praise to you alone. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon.